Ako po, sorry po sa inyong lahat, kay mga katekram. Lalo na po sa mga taong nasaktan ko. At lalo po sa ibang tao na umano rin po sa akin. Kaya ako po, humingi po ako ng sorry po sa inyong lahat. Lalo na po kay Tatay Ram. Sana mapatawad po ako ni Tatay Ram. Lalo na po si Tatay Jun. Humingi rin po ako ng pasyensya sa kanila dahil napahiya ko po silang lahat. Sana mapatawad po ako ni Tatay Jun. Sana sa mga ngayon magbabagong buhay na po ako. Naalang-alang po sa mga bata. Ayusin ko na po ang buhay ko. Lalo po kay Tatay Ram na binigyan ko ng sakit ng ulo. Sana mapatawad din po ako nila Tatay Ram. Tsaka po yung iba niya mga kasama sa bahay nila. Sana mapatawad niyo po ako. Lalo sa mga family rin po na napapanood niya rin po ako noon. Sana mapatawad niyo po ako. Nangangako na po ako na magbabagong buhay sa hindi lang sa akin mga anak. Kung hindi sa sarili ko rin po magbabago na po ako talaga. Sana gabayan din po ako ng Diyos. Unti-unti na maanohan ko yung aking sarili. Pagkaisip. Para akong maiiyak, Pastora, sa Nanay Apple natin. Praise God. Basta ang sentro niya lagi si God sa buhay niyo. Sa lahat ng mga desisyon niyo, mag-iisipin niyo. Dapat matutuwa ba si God dito? Gusto ba ni God to? Lagi niyong iisipin niyo. Patawarin niyo po ako. Tatay Ram. Binibigyan mo kayo ng sakit ng ulo. Para sa akin, bigyan natin muna siya ng pagkakataon na ma-improve natin. Kasi pag pinasok mo na sa DSWD yan, ang matatanggap mo na lang papel. Puro reporting na lang. At doon sa loob ng DSWD, sabi ko nga sa inyo, government yan, kasi ang tagal ko nagtrabaho sa gobyerno dati, hindi natin sigurado. So dito kung nakakita naman na meron tayong improvement, ito hindi ko gustong mang-agaw ng kami, wala kaming ini-intention dito. Ang amin lang talaga dito makapagwagi lang ng kaluluwa. Ha? Wala kaming hihingiin sa inyo. Sabi ko nga sa kanya, hindi mo ko kailangan pagsinungalingan. Kasi nalalaman yan, sinasabi ng Panginoon yan. At sabi ko nga sa kanya nung una, hindi namin kailangan yung may mga magagarang building, hindi. Pag-aari ng Diyos yan. At siya nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin dyan. So ang amin lang talagang trabaho, pangasiwaan yung mga pumapasok dyan at ipahayag lang yung salita ng Diyos. So kung siya'y magpapatuloy na mag-a-attend dito sa ating gawain, kayo na ang humatol. Bigyan nyo ng ilang panahon at pagkakataon para naman makita natin kung ano yung improve niya. Alam mo, kahapon sabi ko sa kanya mag-ayos ng damit. Hindi ka ako pwede yung haharap ka sa tao, yung para kang buwan. Ako kasi direktahan ako magsalita. Kasi kako, ang unang-unang tinitingnan sa'yo, grooming. Napakahalaga niyan. So sabi ko sa first impression pa lang, since na ito ay karinderya, so dapat maging presentable tayo sa mga tao. At kung gusto mo ka akong tumulong-tulong dito, ipakita mo yung sarili mo. Yan, at si Mrs. naman na nagtuturo sa kanya kung ano yung mga dapat gawin niya dyan. Tinuturoan naman sa parang livelihood na rin. Yun lang ang akin na katekram na bigyan muna natin ng chance dito. Oo. Bigyan muna natin siya ng chance. Ewan ko lang sa asawa ko kung ano masasabi niya. Pastora, okay lang lagay ko po itong mic. Thank you po. Sa akin naman, katekram, maganda nga yung sinabi ng asawa ko, nabigyan ng chance. Kung walang pagbabago, doon na tayo kumilos. Pero kung si Maring Helen ang nag-decide at ano yung mas higit na alam yung nakakabuti, kami prayer lang. Alam mo, 2 araw ko nang pinagpiprito kasi naawa din ako. Sabi ko sa kanya, ang gusto ko lang din naman sana, ano yung masigit? Kasi kayo, masigit kayong alam kung ano yung kakabuti nila. At si Nanay Helen, sinasabi naman na... Kasi ang
ang ano natin, ang basihan natin si God eh. Kung ano yung, kumbaga hinihingi ko din naman yung guidance kay God. Opinion. Paano, Opinion ang tawag. ba, sa ano ka lang, kagustuhan ng ating Diyos, yun nga, sabi nga, second chance. Pero sa tingin ko lang mo kasi, kaya ako nagkakaganyan si Nanay Apple dahil nga po wala yung tamang gabay. Pero kung napupuna naman siya ng tamang pangaral, kasama niya yung mga tamang tao para kumilos ng tama din. Nasa tingin ko baka dito na yon kasi sa amin po, dinala ko na po sila doon sa amin talaga. Ang problema lang, hindi ko alam kung na-influensyan po ni Tatay Joe sa mga bisyo. Kasi si Tatay Joe may bisyo din. So, nung may, yun nga po, nagkaroon ng problema dahil sa bisyo po nila, minano namin. Kasi gusto namin doon walang alak, walang sigarilyo. Sin kasi yun eh. Oo. Kasama yun sa capital sin. Yung sa Galatian 5, nandun nakasulat yan. Oo. Dahil nakikita nga po ng mga bata yung mga ganon at bawal po sa mga bata din yung usok. Kaya nga po sila may mga sakit lahat po ng TB. Kaya, pero sa awa ng ating Diyos, okay na po sila. Hindi ko lang po alam ngayon. Kung dahil hindi ko lang po alam, baka buot nung nalipat po sila dito, baka nag-smoke pa paminsan-minsan daw po. Minsan nakikita ko siyang naninigarilyo, pinagsabihan ko. Sabi ko, Apple, sa totoo lang, yung ginagawa mo kako, you are burning your soul. Pero yung una mong sinusunog, yung physical mo. Diba? Kaya kako, pagka ganyan ang ginagawa mo, hindi kako tama yan. So, kung makikinig ka kako sa akin, mapapaayos ka. Yun nga, binibigyan lang ng gabay kasi pangit tingnan na yung isang nanay naninigarilyo kasama yung mga anak. Oo. Ikaw na rin ka ako nagbibigay ng sakit sa pamilya mo. At pag ganyan ka ako ng ganyan ka ako, Apple, nagiging ano ka, nagiging Paul ka. Paul ka talaga din sa mga ano. Hindi ko na nakikita na naninigarilyo dito yan. Gusto magsasalita ako talaga hindi ako papayag na gano'n kasi... Ay, kakakape ko lang, kuya. Tinapay. Wala naman tayong palaman Kaya na. na lang kayo, Pastor. Hindi nga, tapos na ako kami. Alam mo, Katekram, napakaganda rin yan kasi nasa church. Thank you po, Nay Apple. Wait na po. Sorry. Sorry po, naputol ko po yun. Thank you po, Nay Apple. Yung panalangin. Tulad ni Adi, yung asawa niya. Nung dumating sila dito, lutay-lutay. Nakakaawa. Busog po ako, Nay Apple. Thank you. Yun, masarap yung mabait pala na ating mama, nakangiti. Yung asawa noon, hindi siya makalakad, talagang walang-wala na. Makipisan pa sila sa kapatid niya. Yan dami nila. Pero through prayer, medyo makakalakad na siya ngayon, yung nagpipilay. Kaya sabi ko, pero yung time na yun talagang nangailangan sila ng tulong. Lumalapit na rin kami sa politiko, parang matulungan din namin kasi ako that personally, time, nilakad may ko yun. personal din problema. Nilakad namin yun personally. Pero glory to God talaga na medyo nag-ayos-ayos naman yung asawa niya. Ngayon, nakakalakad na yung asawa niya. Nakakalakad. Talaga walang imposible sa Lord, pero papilit-pilit pa lang. Yung time na yun, pag may dumadating na blessing, binibigyan namin ng kaunti, kahit panggamot lang. At dahil sa tulong ng panalangin, may nakitang pagbabago. At yun din ang, ibig ko sabihin kaya ko po na ikwento, yun din ang mga dahilan na may mga nagagawa pala ng Diyos sa mga akala natin din niya kayang baguhin. Lahat naman po imposible kasama ng ating Diyos. Kaya naniniwala naman mo ako. Kaya ako, sobra po ako nagpapasalamat. Pastor. Thank you. Sa Diyos po yung papuri niyan. Sa spiritual, God bless po. Thank you po sa ano. Salamat Hindi po kami sa ginagawa nagsasawa kasi kami binago man. Kami, binigyan lang din kami ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga, ako naaawa dyan sa mga tao dahil siyempre, sabi nga nung panahon ng Panginoon, nakikita niya yung mga tao. Wala man lang mag-asikaso sa kanila. Wala man lang. Kaya alam mo, sabi ko nga sa kanya, alam mo, blessed na blessed. Alam mo kung bakit. May mga ginagamit ang Panginoon para sa iyo. Kaya kako, huwag mong sasayakin yung chance. Oo. Kung ano man yung mga naririnig mo, huwag mo nang intindihin yun. Huwag ka nakakong mag-focus doon.
Kaya nga sabi ko nga kay Mrs. turuan mo siyang magbasa. Mag-aral kayo dyan. At pag may mga hindi kayo maintindihan, nandyan lang ako. Nakaantabay ako palagi. Nakikinig lang ako. Ang ganda ng plano po sa inyo, Nay Apple. Di man sila matulungan ng mga Wala man kaming ganyan. Paggabay ko. Pero marami kaming blessing sa taas. At Pero yun ang kung meron maganda. kami, pwede naman nalilito. Di naman kami, di lang naman po sila. Lahat naman namin nangailangan ng tulong dito. Kung ano yung plano yun ni Maring Helen, Tekram. Huwag na po, Mama. Oo. Ikaw yung, kayo na yung, kasi alam ko naman na ayoko rin siyang pagkailan mo ng plano niya. Ngayon, sa tulong nyo rin, kung ano yung nakikita yung nangarapat. Sa amin, no, opinion lang. Alam kong matalino kayo, binigyan kayo ng karunungan, katalino ng Lord. Nalalaman mo yung mas higit na natatama. Kasi mahirap kasi sa totoo lang, parang nanay niya si Maring Helen na marami naman natin natulong. Kaya ayaw din naman namin na i-reject yun. Kano yung alam ng nakarapat. Pero sa tingin ko, 100% ang Diyos binigyan kanya ng katalinuhan, karunungan mula sa kanya. Paano ka tumutulong sa tao? At paano ka rin mag-decision yung nararapat na itulong mo sa tao. Bigyan natin isang chance, praise God. Kung hindi magbabago, wala na tayong no choice. Wala na tayong may dadahilan. Pero alam ko magbabago naman ito pag huwag kayong mag-away dyan, anak. Bad yun. Angelo, makinig ka, Ayan, yan din, yung mga bata. Kaya siya natuturo at Sinasama ko sa Bible study yan tuwing umaga ng Sunday. Pero itong linggo, wala yata muna kayong Bible study, no? Wala kasi Christmas. Christmas party kasi. Pero dito sila. Ikukulong ko sila rito, mga bata, kasama si Pastora. Kasi pag doon, magugulo eh. Kailangan talaga ikukulong sa mga bata. Oo, yan ang tutukan eh. Patutuo ko po sa lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Hindi niya po kami pinababayaan. Lalo na po kay Tatay Rab na sumusuporta pa rin po sa amin. Kahit na matigas po ang ulo ko, hindi po ako nakikinig sa kanya, pero nandyan pa rin po siya, gumagabay po sa amin. Kasi sila pastor, tinuturuan nito ako ng magandang asal. Kahit po papano na naliliwagan na po yung isip ko, sana magpatuloy pa rin po siya magsalita ng dahil sa Panginoon sa amin. Sana hindi po siya sumuko sa amin din. Dahil lang sa Panginoon na hindi siya sumusuko sa aming hina na patuloy pa rin po kami lumalang. Sana lahat po ng kasalanan ko ay dapat pagpilitin. Ini-encourage ko kasi sila na, alam mo, sa lahat ng bagay, ipagpapasalamat mo sa Diyos yan. Kasi kagabi ang daming natulog. Yung iba hindi na nagising. Di ba? It is a big blessing na yung buhay mo nadudugtungan pa. Kasi binibigyan ka pa ng Lord ng chance para makapagpasalamat ka sa Kanya. Yung nagising ka. Yun yung greater blessing talaga, life. At saka yung kasunod nun, yung eternal life. Pastor, thank you Walang problema. Sa tulong po niyo, yung tamang payo, pangaral, pagpuno ng pagmamahal kay Nanay Apple sa mga anak niya. Sa tingin ko, malayong mararating po nila. Sa tulong po ng Diyos yan. Kasi... Gusto ko nga po magkaroon ng gitara kahit pa paano maano ko. Okay. O sige, ibibigay ko yung gusto nyo. Pero, pakikinggan nyo po lahat ng mga tinuturo po nila, Pastor. Opo. Okay, kailan nyo gustong makuha yung gitara? Ito po bago magpasko po eh. Bago magpasko. Nagigitara ka ba? Marunong naman po ako eh. Ba't di mo sinasabi? Problema ako nung... Excited ako doon Problema ako nung kasi ako na yung pastor, ako pa magigitara. Ang gusto ko ibigay sa kanila yung chance. Oo. Na para makapagtugtog sila ng sila-sila lang. Hindi ko alam yun. Gitara lang pala eh. Sis ko po eh, problema Gano'n ako. kayo katagal nag-gitara na Apple? Doon pa po ako sa bundok.
Wow, amazing. Kasi lahat ng mga napupuntahan ko ngayon sa bundok, marunong mag-gitara. Ibig sabihin, ay nako. Dati may gitara pa ako, dalawa-dalawa. Ba't di niyo sinabi? Nasunog lang. Hindi sinasabi. Sa akin, hindi ko rin alam yun eh. Pag-i-special number pala sila. Oh. Pwede po kapag-specialin ko. Kakantahin mo. Kasama sila ano. Sige, bibilang ko ng gitara si Nanay Apple. Pastor, thank you. Salamat So, thank you so much. Huwag ganyan. sa Diyos po ang papuri. Sa inyo rin po. Di namin, noon lang ako nanood eh. Nung nagkaroon ng Yan, maganda yung vlog nyo. Nakakatawa. may siran. Kaya kahapon, sinisiran ko siya. Sabi ko, hapon sa ko. Kasi alam mo yung sinabi mo doon sa sakyan na nalungkot ka na parang napaiyak ka na. Sinabi ni Apple na parang walang Hopeless na. doon ako nasasaktan. Sabi ko napaiyak akong bait naman tong taong to. Kahit anong ginagawa ni Apple sa kanya, is nandiyan pa rin siya. Eh sabi ko, hindi ko alam kung ganun din kaya ako. Punta siya kahapon dito, kinausap ko siya na may Diyos. Yung kabaitan namin sa iyo, hindi kami yun. Si Lord. Kabaitan ni Sir Tekram, hindi rin, ginamit din siya ng Diyos. Kaya kailangan ipay nagpipray, ginagalang, at nire-respeto. Kasi nagagamit sila para sa iyo. Gunting dito. Dahil gusto lang yung pakita ng Diyos na mahal ka niya. Ikaw lang yung hindi naka-acknowledge kasi yung pinapakinggan mo, yung bulong ng kaaway. Yung naantig po ako sa sinabi niyong yun, Katekram. Kaya salamat sa Diyos dahil talagang may pagmamalasakit ka sa Kanya. Sabi ko nga, Pastora, kung nanggagaling lang sa akin yung love, nun pa? Oo. Pero nanggagaling kay God eh. Amen. Kaya kahit pa paano, talagang napakabuti ng ating Diyos. Binibigyan tayong pagkakataon na magmahal. Kahit ano yung pagkukulang niya, kahit ano yung kasalanan niya nagawa, mahal na mahal pa rin siya ng Diyos. Binibigyan lagi ng chance. Ganyan eh. Kaya sabi ko, sana hindi mawala yung hindi mo sayangin Baliktad yung niya eh. gustong Binaligtad ko lang. ipadama ng Diyos sa Kasi iyo. malabo pagtingin. Kaya oo naman daw. Sabi ko, turoan kita magbasa. Pag natuto ka, mag-times, pwede ka nang magtinda-tinda dyan. Kahit ano-ano na lang. Napakaganda ho ng ano niyo, Pastora. Apple, gusto po ni Pastora, magtindahan ho kayo dito. Tingnan niyo, welcome mo kayo magtindahan dito. Gusto niyo po ba yun? Okay. Ano pong mga bagay na pwedeng iyan dito, Pastora? Ano yung kaya mo? Kasi nandiyan naman kami gumagabay din. Para may hanap buhay sila din na hindi na sila parang kawawa kung ano. Kasi, parang income talaga din, no? Oo. Diyan o doon. Kasi doon, maganda rin. Kasi kitang-kita ng... Diyan. Kasi yung manok, mabili po yun. Kung dito naman, opo, parang harapan. Mga, ano yung kaya mong Apple? Wait lang po, mga, ano yun po, yung inihiyaw ba? Inihaw. Marunong ka. O, sige. Hindi na tayo mag-ihaw para sa kanya. So meron mo kayong panindang mga inihaw. Hindi pa nag-start, Pastor. Katatapos lang to. Pagbalik, kasi uwi kami ng Ilocos, namatay yung pinsan namin. Pagbalik namin, doon na namin mag-operate. Kaya sabi namin, habang hindi pa siya marunong mag-times, mag-plus, o di ba magbasa, pero nasa kanya na kung kaya na niya. Para yung utak niya naiikot doon sa activities na yon, habang magpapatugtog siya ng gawain ng Panginoon o yung mga parang yung mindset niya nasa Panginoon at saka sa trabaho. Pero hindi ko may papangako yung pagbibisyo niya. Kaya naman ni Lord baguhin. Prayer lang. Pag nakatuon na siya, unti-unti na yung... yan asawa ko, Pastor Dati, lasinggero yan. Babaero. Marami siyang hindi katangi-tangi. Lahat naman kate ako. Hindi naman ako katangi-tangi. Noon si Lord, kahit mayroon pang konting kamalditahan, pero binabago na unti-unti ng Lord. May ganun pa ng kwento, Pastora, si Pastor. Sa kanya nyo na po tanungin. Dati po, lok-lok po yan. Praise God sa pagbabago ni Lord sa kanyang buhay. Kaya umaasa ako kay Apple.
Kasi, Patay mo. Sabi nga po, walang sino man ang pwedeng magbago sa iyo kundi yung ating Diyos. opo. Kahit sinong taos, maliban kay God. Kaya, na Apple, simulan nyo ng ano dyan sa isip at puso nyo na lahat ng kilos nyo, na mga desisyon at mga plano nyo, isentro nyo si God. Malalagay at malalagay sa tama at maayos ang buhay nyo kasama. Pakinggan nyo sila. Pagka pinakinggan nyo sila, pastor, maayos po ang buhay. Maniwala po kayo. At tutulungan nyo, higit sa lahat, tutulungan nyo yung sarili nyo para masenso, para kumita. Kasi kung kahit may mga tamang tao maggagabay sa inyo at wala ko kayong pagkilos para guminhawa yung buhay nyo, wala din. Kaya yung gustong ibigay na pagkakataon sa inyo ni Pastor, ni Pastora, sige sasamahan po kayo doon sa gusto ni Pastora na maghanap buhay po kayo. Gusto niyo po ba yun? Hindi ko po marinig, lumabas sa ilong. Gusto niyo po ba yun? Opo. Palaga mo kasi kailangan ng mga anak mo. Yung pera mo, kaya gusto ko siyang matutong mag-plus, magbasa, para yung pera niya, kaya niyang hawakan na hindi na Pastora, ganito ang problema kasi hindi siya marunong magkwenta. Yun, tuturuan ko pong mag-plus-plus ngayon. Sabi ko nga kanina, pagtapos mo na yan, maligo ka, mga alauna, kasi alis kami ng alas 3 kasi busy din kami lagi, Pastor. Magturo ako sa kanya mag-plus. Kailangan, ang gagawin natin, katekram, pag matuto na siyang mag-plus, magbasa, bigyan na natin ng business. Wala nang dahilan. Kasi baka hindi niya, tama yon anak, parang iporsige niya yung pag-aaral. Pag marunong ka mag-plus 1 plus 1, 2 plus 2, yung mag-ano ka, kunwari magbigay ako ng pera, sukli, paano ka magsukli, pag matuto ka na, bala na si Katikram tutulong sa'yo na. Kaso lang, ading ko, pag once na may negosyo ka, palaga mo, kaya kayo namin tinutulungan, magkaroon ng future yung mga anak mo, hindi maging kawawa. Para yung apple na sinasabing walang alam, magugulat sila sa gagawin ng Lord. Pero prayer number 1. Gusto rin namin dito, o doon, bahala ka kung saan. Parang nakapag-Bible tayo, nakikita. Kasi doon, kitain ng tao po. Katekram kasi yung manok mabili. Laging may huminto. Pagbili ng manok, gusto nilang magmerienda. Tama po yan. Nay Apple, okay po kayo doon sa gusto ni Pastora, no? Okay. Sobra akong natutuwa sa... Kasi ang punta ko namin talaga dito, buo na yung desisyon ni Nanay Apple. Si Nanay Ellen, kahit ako, dahil sabi ko nga, talaga siguro DSWD na yung makakatulong. Pero sa naramdaman ko, nakita ko, kasama yung gabay ni Pastora, ni Pastor Katekram, bigyan pa natin ng pagkakataon. Si Nanay Apple. Sabihin nyo sa mga Katekram, kasi gusto po lahat ng mga Katekram, iwan ko na kayo, tapos DSWD na ang mga ngasiwa sa inyo. Kausapin nyo yung mga Katekram. Kayo po yung magsalita sa kanila. Ako po, sorry po sa inyong lahat, kay mga Katekram. Lalo na po sa mga taong nasaktan ko. At lalo po sa ibang tao na umano rin po sa akin. Kaya ako po, humingi po ako na sorry po sa inyong lahat. Lalo na po kay Tatay Ram. Sana mapatawad po ako ni Tatay Ram. Lalo na po si Tatay Jun. Humingi rin po ako ng pasyensya sa kanila dahil napahiya ko po silang lahat. Sana mapatawad po ako ni Tatay Jun. Sana sa mga ngayon magbabagong buhay na po ako. Naalang-alang po sa mga bata. Ayusin ko na po ang buhay ko. Lalo na po kay Tatay Ram na binigyan ko ng sakit ng ulo. Sana mapatawad din po ako nila Tatay Ram. Tsaka po yung iba niya mga kasama sa bahay nila. Sana mapatawad niyo po ako. Lalo sa mga family rin po na napapanood niyo rin po ako noon. Sana mapatawad niyo po ako.
Nangangako na po ako na magbabagong buhay sa hindi lang sa akin mga anak, kundi sa sarili ko rin po magbabago na po talaga. Sana gabayan din po ako ng Diyos na unti-unti na maanuhan ko yung aking sarili, pagkaisip, at sa salita ng Panginoon siguro, tutulungan po ako. Sana lahat ng mga tao na gustong tumulong po sa akin, hindi po ako nagsasabihin. Lalo na po sa akin. Yung Panginoon po talaga. Ano po, pinahawakan ko po. Doon. Para akong maiiyak, Pastora, sa Nanay Apple natin. Praise God. Basta sentro niya lagi si God sa buhay niyo. Sa lahat ng mga desisyon niyo, mag-iisipin niyo. Dapat matutuwa ba si God dito? Gusto ba ni God to? Lagi niyong iisipin niyo. Patawarin niyo po ako. Tataliram. Hindi bigyan ko kayo ng sakit ng ulo. Pag minsan nga po, hindi po ako makatulog eh. Mahal na mahal ka ni Lord. Kaya ganun. Sa Diyos ka lang lumapit. Importante, magbago ka na. Yung mga pangako mo, gagawin mo. Marami pa rin maawa sa'yo. Lalo pag nakikita na pinapriority mo yung mga anak mo. Okay, look naman. At praise God dahil umingi ka rin ng sorry kay Ram na lang. Ram na isa sa masigasig na ginagamit ng Lord. Patuloy ka lang. Ipakita mo. Kasi kung hindi mo ipapakita, mismo si Lord magsabi sa kanila kasi mayroon ng matalino ang Diyos sa paano niya sabihin. Kaya magbago ka na ng tuluyan. At alam ko yung mangyayari. At maayos mo yung mga anak mo. Magiging maganda rin ang kinawakasan ng buhay mo. Pag si Lord ang humingi mo ng tulong. Iyak mo na yan, pagsisisi ng totoo, ha? Huwag ka nang mag-ano sa mga ibang mga tukso kung ano man yon. Magsabi ka lang sa amin kung ano yung, Ilabas niyo kung ano po yung... kung ano yung problema nyo. Pag mayroon ng nanluloko sa inyo na halimbawa, kung ano-ano, parang may pag-pray natin. At Ilabas niyo lahat ng po. problema niyo. Dapat kagabi na umuwi ako sa bahay, mga tulad ng mga bata. Umiyak talaga po ako kagabi. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako sa mali kong ginagawa. Sabi ko nga, sana hindi niyo po yung isip ko para po umano ako ng mga tao pong nagmamahal po sa akin. Hihingi na po rin ako ng sorry sa kanila dahil nasaktan ko po sila ka. tama. Kung ano, pumunta si Nanay Eri, nagulat, ba't daw po ako umiyak. Sabi ko, nahiga ako, nagtapray lang po ako. Sabi ni Nanay Eri, halika mo na sa bahay, yung kayo niya dyan. Magupit na lang tayo para matanggal yung ano mo na yan. Ayun, nagupit po ako. Galing po kasing nag-Bible kami dyan. Kagabi, saka nag-pray po kami. Pinag-pray namin siya, no? At glory to God dahil kumilos ang Lord. Kaya yun, magpatuloy ka lang, anak. Kasi salamat sa Diyos na hindi natutuloy yung mga pang gusto mong gagawin. Kasi ganun kakalaga kay Lord. Tuloy lang, laban lang. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lagi mo lang isipin yung mga kinabukasan ng mga bata. Huwag kang magagalit pag dinidisiplina namin pag nandito. Kasi pagmamahal namin sila, hindi lang namin pinapalo. Kasi minsan tinatakot din yung mga bata, parang matuto sila. Ano lang po yun, yung disiplina, parang maano, at kinakausap din namin ng maayos. Tsaka yun yung tama na Apple. Disiplinahin yung mga bata. Kaya maganda kung magbago ka, anak. Kasi yun the best. Ayusin mo yung mga anak mo. Hindi ho man na DSWD ang kailangan ngayon. Ano po yung kailangan ngayon? Kapag po nila pastor, kung anong dapat gawin pa sa amin. Pastor. Thank you, Pastor. Malaking ano to kay Pastor at kay Pastora. Ang ating kanilang
magiging misyon. Glory to God po. Sa Diyos lang pong papuri. Basta pakinggan niyo sila, ha? Opo. Promise. O, ako, sabi ng mga katekram, tigilan mo na yan. Ang daming kailangan tulungan, iwan mo na yan. Pero ako, sa mga katekram natin, sana wag ko kayong magtatampo, ano man. Kasi ang tinitignan ko din dito, sabi ko nga ako sa inyo, kung sa akin lang nanggagaling love, nun pa. Pero nanggagaling ko kay God. Pinipili kong wag iwan yung mga bata kasi mabilis lang ang panahon. 5 years pa magkakaroon ng tamang mga pag-iisip to. Kasama po kayo, maayos din ito, katekram. No? Sabi ko nga, sino po ba ako para baguhin yung utak ni Nanay Apple at puso niya? Tanging ang ating Diyos lang po talaga. Kasama yung lahat ng prayers natin at tamang gabay po ni Pastor at Pastora. Maayos din ito, katekram. Maniwala po kayo. Kaya, thank you, Pastor, Pastora, no? Sa Diyos po ang papuri, Tekram. Glory to God. Po, Ram. Ay, Ram. Baka may gusto ko kayo sabihin kay Pastor at Pastor. Maraming salamat po, Pastora. Nagbago Pastor. ka. Oo.